Eto mga sangay, meron po tayong bagong balita. Ngayon lamang, itong North Korea, di umano ay handa ng umatake laban po sa South Korea. Kapag nangyari itong mga sangkay, talagang baka dito na magsimula ang ikatlong digmaang pandaigdigan. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa ating lahat o sa inyong lahat na mga nanonood ngayon, lalong-lalo na po yung mga solid sangkay dyan na palagi pong nag-aantabay at sumusuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Anyway, before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Makikita nyo po sa video na to, sa baba mismo mga sangkay, ang subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan. Okay, ito mismong pinapanood nyo. Pindutin nyo po yung subscribe button, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Okay, dito po yan sa YouTube. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Okay mga sangkay, matindi po itong balita ngayon. Dahil ito po ay strong warning. At nagkaroon po ng update maging dito po sa local media natin, yung mga kababayan po natin, mga media. Ayon po dito, mga sangkay, strong warning, North Korea vows military strike if any provocation fires artillery. Okay. So, kapag naganap ito mga sangkay, ito na po talaga ang masasabi natin mga sangkay na simula ng isang matinding digmaan. Ito, panoorin po natin ang balita. Agarang maglulunsad ang North Korea ng military strike bilang tugon sa anumang provokasyon. Ito ang pahayag ni Kim Yo-jong, kapatid at pangunahing kaalyado ni North Korean leader Kim Jong-un. Okay. Ngayon, mga sangkay, alam naman po natin anong kakampi ng North Korea. Kakampi. Nakita ko na naman yung hairstyle ni Kim Jong-un. Alam nyo ba yung style ng buhok ni Kim Jong-un ay nag-iisa lamang po sa North Korea at isa po sa batas nila yan na bawal gamitin o bawal gayahin na hairstyle. Doon po sa North Korea, ganun po katindi po yung mga batas nila doon. Okay, anyway, balik po tayo. So, ang North Korea ngayon ay nagpahayag na po ng matinding warning, no? Laban po sa South Korea and America o maging sa Japan na magkakaroon sila ng military strike in case na magkaroon di umano ng provokasyon. At alam nyo mga sangkay, itong provocation na ito, ang gumagawa lamang po na ito, walang iba kundi North Korea. Sila lamang mga sangkay. Tapos, binabaliktad, para pong nangyayari parang sa China, di ba? Sila po yung nagpo-provoke sa Pilipinas, sila po yung pumapasok sa Philippine Exclusive Economic Zone. Tapos, ang sasabihin po ng China, hindi, kami yung inaapi dito, kami yung sinasagasaan, kami yung binabangga. Kami yung inaano dito, inaapi-api dito sa West Philippine Sea. Parang galon, diba? Pero alam nyo mga sangkay, itong nangyayaring to, pinapatunayan lamang po mga sangkay, na ang nakasulat po sa banal na aklat o sa Biblia ay totoo. Ang propesya, kasi ang Biblia po mga sangkay, more on prophecy po siya anong magaganap sa mundo at more than 80% natupad na ang mga propesya. And the rest mga sangkay, still nangyayari. Like for example, itong digmaan, matagal na po itong nagaganap. Matagal na po itong nangyayari and until now, mga sangkay, natutupad, diba? In Matthew chapter 24 at maging sa book of Mark, mababasa po natin doon that there will be a war or rumors of wars. And right until now, mga sangkay, ilang libong taon na naisulat po ito. Until now, mga sangkay, nagaganap. Nagaganap po ang nakasulat sa Biblia. Sa gitna ito ng pagpapakawala ng artillery shells ng North Korea malapit sa border nito sa South sa loob ng 3 sunod-sunod na araw. Grabe, no?
Yan po ang nangyayari mga sangkay. Sila po yung gumagawa ng provokasyon, itong North Korea, pero sasabihin po nila na kapag may mag-provoke, ibig sabihin walang sasaway sa kanilang ginagawa. Ayaw po nilang may sasaway. Tiruin mo, tinutok na po yung kanilang itong mga tangke na pangdigma ng North Korea to South Korea. And more than 200 sabay-sabay mga sangkay. Tapos sasabihin nila na sila po ang binoprovoke or any provocation against them from South Korea or Japan, Amerika, maglilid po ito ng isang pangmalakasan na military strike mula po sa kampo ni Kim Jong-un. At alam nyo mga sangkay, kapag naganap po talaga ito na. Huwag naman po sana, no? Pero at any moment kasi pwedeng mangyari ito. No, may mga may mga Bible scholar ang nagsasabi na possible mag-lead ito to Armageddon or ito ba ay preparation for Gog and Magog battle na sinasabi sa Bible. Nako, pinakamatindi po yan mga sangkay na magaganap na battle sa buong mundo. Yung tinatawag na Gog and Magog or Magog battle. Ayon po dyan mga sangkay, papalibutan nila yung Israel, na sindami po ng buhangin, ng mga kasundaluhan. Well, lahat ng ito mga sangkay, nakapropesiya naman po talaga sa Biblia. Ayon sa militar ng Seoul, mahigit sa 60 artillery rounds ang pinaputok ng Pyongyang araw ng Sabado, January 6. May higit 200 rounds noong Biyernes. O, diba? Mahigit 200. Pinalipad, mga sangkay. At 70 noong Linggo. Giit naman ng North Army, walang anumang bata ang firing drill nito o walang anumang banta ang firing drill nito sa South. Walang banta pero tinutok sa South. Ano kaya yun, no? Pambihira. So, ito daw po ay matinding warning. Strong warning ng North Korea. Itong North Korea pa naman, meron po silang nag-develop po sila ng kanilang sariling nuclear weapon. So, ang next na digmaan, mga sangkay, maliban po sa mga taktika at maliban sa mga computer o mga IT na gagamitin ng mga kasundaluhan at that moment, isa sa malupit at isa sa talagang namang katakot-takot na mangyayari ay ang nuclear war. Mas delikado ito. Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay regarding po dito sa ginagawa ng North Korea? Sa tingin nyo ba, malapit na mag-umpisa itong digmaan, pandaigdigan? Just comment down below. And now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.